Ang problema kasi, sila ang itinuturo nung mga sinasabi nilang mastermind. Si Saldi, si Martin is talking about the executive department na ang mga witnesses are pointing all to them. So, ano ang pagmamalaki ng Pangulo, ng administrasyon sa anti-corruption? Wala naman sila na ipapakulong pa maliban sa mga ginagawa nilang scapegoat. Sir, paparating na Jay. po ang State of the Nation Address. Kasama po sa mga topic ang anti-corruption. Ano bang nakikita mong may lalaman kaya ang SONA sa corruption efforts? Meron pa tayong flood control issue. Yun na nga po. Ano sasabihin niya na paniniwalaan ng Pilipino kung siya mismo ay accused? Di ba? Pinagbibintangan nila tapos ginagamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para ipitin at takutin ang mga nagdi-dissent. Yung mga um, yung mga tao na nagsasalita against corruption, pinahuhuli, kinakasuhan, inaabala, inihiya. Samantalang kung kanilang sasagutin at gaganapan yung mga sinasabi ng taong yun, matutulungan sila sa kanilang laban kontra korupsyon. So ano yung pagmamalaki niya na yung mga small fry, yung mga small fish at pinakawalan niya yung mga big fish sa anti-corruption effort. ICI na isinara din. And sinasabi naman natin noon pa na dapat isara na yan dahil nagiging hugasan ng kamay. Tapos ang Kongreso, imbis na, ang problema kasi, silang itinuturo nung mga sinasabi nilang mastermind. Si Saldi, si Martin is talking about the executive department na ang mga witnesses are pointing all to them. So, ano ang pagmamalaki ng Pangulo, ng administrasyon sa anti-corruption? Wala naman sila na ipapakulong pa maliban sa mga ginagawa nilang scapegoat. So, I don't know what he will say na paniniwalaan ng tao when you talk about corruption. Pag tinignan mo ang corruption index, ang red tape, ang ekonomiya, na sinasabi ng tao, kaya tayo lugmok ng lugmok ngayon, hindi lamang sa gera. Wala pang gera, hirap na ang bansa natin dahil sa korupsyon. So yan talaga ang malaking problema ng ating Pangulo ngayon dahil imbis na aminin, imbis na pagsisihan, imbis na gawin yung tama, ipahuli, ipabawi yung pera ng mga ninakaw, ipahuli yung mga nagnakaw, ipinagtatakpan pa at isinisisi sa kanilang mga political rivals. Kaya magulo po kaya ang mga tao dissatisfied. Para bang nag-aantay na lang ng may milagro mangyari or mag-eleksyon na, ganun. Chairman, malayo-layo pa po ang SONA o State of the Nation Address. Meron po ba kayong nakikita na possibility na magkaroon ng build-up para po sa paksa ng korupsyon? Dahil ngayong araw po, may isang news report na nagsasabi na si former Speaker Martin Romualdez daw ang itinuturong mastermind sa flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At na-highlight po doon yung sabuatan umano nitong sina Congressman Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Anong masasabi mo, sir? Opo, dyan po nagagalit ang mga tao dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Pangalawa, itinuturo ni Zaldi, ng mga sundalo, ng mga opisyal, si Martin, are all referring to the president. Tapos ngayon, meron na silang mga partial report na ang lalabas ay gagawin nilang scapegoats itong mga taong to. Kaya nagagalit ang Pangulo. Si Saldi named the president. 100 billion piso daw ang pinalalagay ng Pangulo. Nag-deliver daw siya sa mga bahay ng Pangulo. Inutusan daw siya. So, these are all pending questions So, the Office of the Ombudsman has the power to investigate this, not for the purpose of filing cases, but for the purpose of impeachment. So,
kung ang ending ng kaso na ifa-file ng Office of the Ombudsman or findings ng Office of the Ombudsman ay tapos na at hanggang kay Speaker Martin lang, kulang po yun. Magagalit po ang tao dyan dahil, you know, the President has to answer what happened and he has to answer to the people and really make amends. Ipabalik niya yung mga pera. Di ba? Ipabalik niya. Actually, magbukas kung anong ginagawa nila kay Sara na pinabubuksan nila yung mga accounts, kinakalkal nila yung salin. Hindi voluntarily gawin po nila yun para makuha ang tiwala ng tao sa kanila. Opo, kasi pag sinabi rin nga kamakailan ni Manong Chavit Singson na kinukot niya actually itong si Romualdez. Si Romualdez naman sinasabi na hindi niya hahayaang maging scapegoat at hindi siya babagsak na mag-isa. So, nakikita mo, sir, na bago ang SONA, meron talagang mangyayaring revelasyon. Kasi ngayong araw may mga movement na kung totoo ito o confirm itong mga balitang ating nabasa. Opo, malamang po yan talaga dahil dyan napapunta yan. You know, sinabi na ni Martin na pagka inipit siya, idadamay niya silang lahat. That's basically, in essence, what he is saying. And without mentioning the name of the president, he was referring to the executive department, which is headed by the president. So he's actually referring to the president. So clearly, meron na silang rift. And Speaker Martin chose to put this in public. So kung itutuloy nila yan sa ombudsman na si Martin lang ang iipitin, sila Zaldi at yung mga opisyal ng gobyerno na mga sumunod lang naman sa kanya, yun din naman ang sinasabi ng Senate Committee Report, talagang magkakaroon ng mga magkakaroon ng gulo. Lalabas ulit yan si Martin. Naasahan ko na lalabas ulit si Martin yan and this time directly pointing his finger to the president dahil yun lang naman ang mas mataas pa sa kanya na pinagre-reportan niya. You know, so hindi malayo mangyayari yan at pag tinuloy nila yan, malamang yan na talaga mangyayari dyan. And I want to hear what the speaker will say dahil merong mga detalye yan na hindi natin alam. Opo, sa tingin mo, sir, kakaroon kaya ng sa panig ng dating speaker kung isisiwalat niya lahat? Mababawasan kaya, mababago kaya ang tingin ng taong bayan sa kanya comparing na may mga nangyari din na mga insidente during his term as the Speaker of the House na mga persecution din na sabihin natin na nangyari nga sa kanyang pamumuno. Well, he should. Yun ang kailangan niyang gawin. He should come out and tell all for the sake of the people. Yun ang kailangan na tama niyang gawin. Sabihin niya ang lahat ng alam niya and tell all. Yun ang dapat niyang gawin. Ngayon, kung depende yan sa sasabihin niya, kung ano ang magiging reaksyon ng tao. Pag nakita siguro ng tao na totoo ang kanyang sinasabi at hindi siya, kumbaga, hindi niya minamanipulate ang mga istorya, baka makakuha siya ng simpatya. Pero kung aanggulohan niya ng, kumbaga, half-truth niya para iligtas siguro ang sarili niya o merong iligtas, baka lalo lang magalit ang mga tao. Kahit meron siya sinabing kalahati totoo o kalahati hindi totoo, pag nahalata ng tao yan, magagalit pa rin sa kanya. Pero siguro, kung talaga magsasabi siya ng totoo at meron siya mga detalye doon na masasabi na will connect everything, I think the people will appreciate that at kahit paano will give him I don't know kung ano ang kung patatawarin siya fully, pero will appreciate at least, for a lack of a better term, yung depende nga sasabi ko sa kanya sasabihin kung ano maging reaksyon ng tao.
Kung pwedeng matuwa sa kanya, yun ang point ko. Pwedeng matuwa, not saying na hindi siya guilty, pero kung sasabihin niya yung totoo at may tuturo na mabubuo natin yung kwento, eh, pasasalamatan siya ng Pilipino kahit paano. Ano naman po masasabi niyo, sir? Sinabi po ng Malacanang matagal na paano raw maging mastermind ng presidente? Siya po ang nagpalunsad ng investigasyon hinggil po sa issue ng flood control. Bumuo pa ng ICI. Paano, hindi naman daw yun gagawin ng Pangulo kung meron daw siyang tinatago. Chairman. After the fact na po lahat yung ginawa niyang yan nangyari na. Mm. Nagsalita na si Saldi tungkol dun sa delivery sa kanya at kay Martin. Ang putok na ang issue ng flood control. 'Di ba siya pa nga ang nagmalaki niyan, pinagmalaki niya sa zona niya, tapos kinabukasan biglang binaha ang Metro Manila. So parang lahat ng sinasabi niya pati yung ICI were after the fact. And ngayon parang mahirap maniwala ang tao na hindi niya alam at wala siyang alam kasi unang-una siyang presidente. Siya ang pumipirma ng budget, siya ang gumagawa ng programa, siya ang sinusunod ng lahat ng buong executive department. Siya ang sinusunod. Tapos pinsan niya ang speaker. Tapos nagre-report sa kanya at sa speaker si Saldi na ginawa nilang operator. And then siya itinuturo pa nitong mga to. So at this point, mahirap niya sabihin na hindi siya kasali, at hindi niya alam. Yun nga ang kinagagalit ng tao dahil parang sa mga report na lumalabas, inililigtas siya sa committee report. Hindi ko sinuhusgahan na guilty na siya. Pero ang sinasabi ko, kaya kailangan niya sagutin ng maayos sa publiko ano talaga ang naging role niya dito dahil yung pagtatayo niya ng ICI is not enough to say na hindi siya guilty. Maarahil na, kung maalala natin na during the ICI, nahalata ng Pilipino na nagko-cover up, na lalo naniwala tuloy mga Pilipino na ICI, ginawa yan para to cover up yung mga kakampi at idiin yung mga kalaban. So yung kanyang narrative na yon hindi ko kapanipaniwala dahil bago pa nag-ICI 2022 pa lang sinimulan na nila yung pagre-rape sa budget at pagungurap at pagkukontrol. Unang-una nga tinanggal nila yung busina ko, yung PACC, di ba? So paano niyang sasabihin na siya ang tinayo niya ang ICI, siya ang nag-call out ng korupsyon, tinayo niya ang ICI, siya rin ang una nagtanggal ng PACC, ng Anti-Corruption Office. So, it will not hold water yung kanyang narrative na yan. Opo, huli na lang sa aking panig, Chairman. Kung ganun po ang messaging sa paparating po na State of the Nation Address, ano pong nakikita mong balik niyan sa taong bayan? Kung messaging pong pag-uusapan, Chairman, kung ganun po ang tonada. Lalo pong may insulto, lalo magagalit ang taong bayan dahil imbis na malaman ang katotohanan at ma-resolve ang problema, lalo pang pinagtatakpan. At alam naman ng tao yun kung sila ay niloloko. At pagka alam din natin na kung ang gagawin, pagtatakpan, di walang binago. Diba? So, paano yan? Hanggang ngayon, may corruption pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang corruption I don't know dito sa 55 na botong to kung ano nangyari dyan dahil the last time they voted, ang laki ng issue na may mga suhol at mga budgets and programs na maibigay sila para sila pumirma. Ngayon, ganoon naman ang ginawa nila. Malalaman natin yan sa darating na panahon kung anong tunay na nangyari dyan. So, lalo magagalit ng taong bayan dahil imbis na baguhin, ayaw pang aminin. So, wala na bago. Hindi tayo makakaalis at lalo lang tayo malulugmok sa ganitong sitwasyon. Sir Greco, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Chairman.
Thank you, MJ and Admar. God bless and God bless the Philippines. Salamat po sa SMNI. Salamat sa inyo. Maraming salamat si Ginoong Greco Belica, dating chairman po ng Presidential Anti-Corruption Commission, kung saan binuwag po yung opisina na yun ng gobyerno pag upo pa lang ng kasalukuyang administrasyon.